susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasandigan, kaibigan, na patuloy na sumusubaybay ng ating mga programa dito pa rin sa Royal Cable TV6. Ako po ang inyong lingkod, Grace de Mapilis Carcela, para sa programang My Guardian, My Teacher. Layunin po ng ating programang ito ng My Guardian, My Teacher na patuloy na mapalawig ang ating kaalaman at gayon din ay magbigay pugay sa lahat ng mga individual na patuloy na naglalaan ng kanilang oras, lakas, talento at kahusayan upang makapagbahagi sa kanilang mga komunidad na kinabibilangan. Kaya naman po sa ating programa dito po sa My Guardian, My Teacher, tayo po ay naniniwala na sa ating munting paraan tayo ay makakapagbahagi din, makakapagbigay din tayo ng ating contribution kung paano natin patuloy na haharapin ang mga suliranin ngayon sa ating lipunan. Tayo po ay naniniwala na ang ating pundasyon, ang matibay na pundasyon ay ang pamilya para sa matibay na lipunan. Kaya naman po mga kaibigan, sa darating na mga susunod na buwan, ating pong patuloy na tinututukan ang usaping pangpamilya. Dahil ang pamilya ang siyang pinakamatibay na pundasyon ng ating lipunan. Kaya naman po sa umagang ito, makakapiling po muna natin ang ating mga kaibigan mula sa Worldwide Marriage Encounter, ang ating resource community kung saan sila po ang ating nakakatulong para po sa pagpapalawig ng ating kaalaman pagdating naman po sa usaping pagiging isang mabuting magulang. Dahil ito'y pagpapatibay ng ating pamilya. At mamaya po ating pong mapapanood din, meron po tayong mga bagong makikilala mga kaibigan. We'll be meeting friends and bookworms actually sa mga bata po nanonood na sumusubaybay ng My Guardian, My Teacher. Abangan niyo po, maya-maya lamang papapanood natin sina Gumbo, Tubby and Freckles and Grand Old Holy para sa ating bagong-bagong story. Meron po tayong isasama sa ating programa, yun po ay tinatawag na The Holy Tales. So may pagkakataon ng mga bata na ma-enjoy ang ating mga Bible stories later. At sa ating pagpapatuloy, makakapanayan po natin live in our studio today ang ating mga kaibigan, syempre po sa Worldwide Marriage Encounter. Kasama po natin ngayon ang ating Suki ang lagi nating talaga namang ever na reliable, maasahan, ang wala talagang absent ang ating tito at tita. Kasama natin si Tito Robbie and Ami for me. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. At syempre pa, kasama naman po may reinforcement din kasama si Tito Robbie and Tita Ami. Actually, isa po silang buong pamilya. We have the whole Oblena family mula pa sa San Pablo City, Laguna. Kasama po natin ngayon si Daddy Badong, Mommy Belly, at ang kanilang mga chikiting na sina ating Liz, 8 years old, nasa audience natin siya ngayon, at ang ating bunso, si Rain. Magandang umaga sa inyo. Good morning, Grace. Good morning. At baka meron po kayo gustong batiin bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong umaga. Hello, Grace. Hello, Ray. Si Mami. Ngayon, siguro nanonood. Hi, Mami. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Tito Robbie and Tita Ami, meron po ba kayo nais batiin? Hi Nico, hi Matthew, hi Liz. Okay. Ito po naman nakaraang linggo sa buwan ng January, tinutukan po natin ay tungkol po sa memories. Isa po sa, sabi niya, kung tayo ay magtatayo ng isang matibay na tahanan, isa sa mga pundasyon ay ang memories. Kaya gayon na lamang itong nakaraang 3 linggo, talagang tinutukan natin, puro memories ang ating pinag-usapan. Noong ating first week, ating napag-usapan, may mga, at a very young age, meron na rin palang mga expectations ang mga bata mula sa kanilang mga magulang. May mga survey po tayong pinag-usapan kung saan lumalabas, meron po pala silang nais na hinihiling nila na sana makita nila sa kanilang mga magulang at kung ano-ano yung mga ayaw nilang makita sa kanilang mga magulang. At
lumalabas po sa survey na yan, hindi po pala sila umaasa na hindi kailangan maging malalaking bagay para ang mga memories na ito ay ma-retain sa ating mga anak. At ano pa, pagkatapos po ng mga sumunod na linggo, pinag-usapan din natin na experiences naman ng mga adult natin na guests. Ito pa yung mga magulang na ngayon. Gayun pa man, yun pa lang kanilang mga memories in the past, malaki ang impact sa kanila when they grew up. At gayon din sa kanilang pakikipag-relasyon sa kanilang spouse at gayon din sa kanilang mga anak. At after that, ngayon, ano yun natin ay yung mga impact na yan ng memory sa ating buhay, ganun na lamang kahalaga. Kaya po ngayon sa ating pag-uusapan, kasama natin si Deli at si Badong, sila po ay produkto ng Worldwide Marriage Encounter. Kung saan nagkakaroon po ng, nagko-conduct po sila ng, parang pinakamaganda mag-explain ng ano nga ba yung, kasi lagi niyo po naririnig ang ating partner ay Worldwide Marriage Encounter. Dito, Robbie, pwede niyo po ba kami bigyan ng ating mga televiewers ng overview, ano ba ang Worldwide Marriage Encounter Resource Community? Ito pong Worldwide Marriage Encounter. Nag-invite kami ng mga mag-aasawahan para mag-spend sila ng time sa bawat isa sa isang weekend. At dito ay natututunan nila kung paano mag-communicate. Ng heart-to-heart communication sa isa't isa. Na parang sa palagay namin, na nakikita namin ay parang pinagmumulan ng maraming problema sa mag-asawahan. Dahil walang communication, walang open communication. Tama po. So, itong community na ito ang magsisimula po mag-turo, mag-share sa mga couples din out there. Kasi kagaya po ng pag-usapan natin nakaraan, hindi nga po naman ito itinuturo sa eskwelahan. Kaya kailangan talaga natin maghanap ng mga komunidad kung saan maaari sila mag-share ng kanilang experiences din kung paano ang mga hinaharap na yung mga problema, suliranin ng mga mag-aasawa o pamilya, ay masisolusyonan natin out of learning from the other couple's experience. Sila po ay produkto po nun. So mula sa pag-improve ng relationship bilang mag-asawa, kasunod naman ay ang parenting. Pwede niyo bang i-share sa amin, Nelly and Badong, kamusta yung experience niyo ng Worldwide Marriage Encounter? That was way back in 2011. 2011. So sila po ay produkto na nun. Pwede ba naming malaman after nun? You've been married for how many years now? 9 years. 9 years. Kaya natin pinapakita sa ating mga televiewers ngayon yung impact nitong pinag-uusapan natin, memories, relationship building, positive relationship with our children. Sila po ay mga produkto na ng experience na yan. Share niyo naman sa amin kung anong naging benefit ninyo sa nitong weekend na yun. Can you share it with us, Badong, Deli? So, una-una, tuwan-tuwa ako kasi napagbago ko si Badong. Wow! Nagbago! Okay. Maganda yan, ha? So, isa sa mga benefit, nagbago. Hindi ko ini-expect yun, pero at the same time, nagbago din ako. Tapos dun sa aming relationship, sa aming marriage, nagkaroon kami ng communication, yung tipong hindi namin na pag-uusapan dati, pag-uusapan na namin after that weekend. And talagang yung communication namin nag-improve. So kung dati, akala niya hindi ko siya naririnig, ano yung effect sa akin pag hindi mo ako sumagot ka kasi, yung mga tipong ganon. So, ngayon, mas naging aware na ako at naging aware na siya kung ano yung pinagdadaanan ko kung hindi man niya ako marinig. Pero sa palagay ko, sumagot naman ako sa kanya. Yun, tama. Ay, si Badong naman, nagbago ka daw pagkatapos ng weekend. Siguro. Sabi niya, ang talagang remarkable, yung dati, madalas yung away namin. Pagkatapos, nag-aaway pa rin kami, pero this time, we fight for our relationship. Yes. Very well said. Totoo nga naman. Pag tayo ay nag-aaway,
having discussion with our husband, wag natin iisipin na ito we are fighting against each other. We're actually fighting for our relationship here. Maganda. Very well said. At ngayon, sabi niyo marami naging pagbabago. Pwede bang kayo mag-share ng ilang mga naging pagbabago sa inyong buhay? Kasi una, nagbago ang relasyon ninyo bilang mag-asawa after yung weekend na yun. Paano naman yung naging changes pagdating sa inyong mga anak, inyong relationship sa mga anak? Can you share yung mga changes na yan? Ako siguro kasi ako yung sa aming dalawa, na-realize namin na meron pala akong mga ginagawa na akala ko tama kasi ito yung na-observe ko o nakita ko rin doon siguro sa mga magulang ko at sa ibang magulang. So, yun din ang ginagawa ko kasi parang siguro yun ang tama. Katulad ko, halimbawa, mahigpit. Stricto ako sa pagdating sa cleanliness and orderliness sa bahay. Kaya nga sinasabi ko sa mga bata, pwede kayo maglaro, pero bawal magkalat. Sabi ko naman, pwede ba naman yun, bata? Anong hindi magkakalat yan? Tinuturuan ko lang naman silang maging disiplinado. Masama bang maging disiplinado? Siyempre, hindi naman masama yun. Pero, siyempre, may tamang pamamaraan ng pagdidisiplina. Yung effects kasi ng pagiging strict ko, na-observe ni Deli na Yung mga bata, mas nagpapanik. Madaling magpanik, tapos natatakot. Tapos, pagdating sa hapagkainan, nagiging matamlay sila. Kasi, pagka syempre, kumakain, bata, may kalat, diba? Tatakot ngayon sila. So, kasi pag nasisita sila, yun, medyo tumatamlay sila. Ako, parang nalulungkot ako pag gano'n. Oo, kasi dapat it's a happy moment. Yung dinner time is a happy moment dapat. Yes, bro. senior sa akin ni Deli yung feelings niya nung tungkol dun sa kung anong nararamdaman niya pag nakikita niya ganun yung mga bata. So, ang epekto pala sa kanya, yung katulad nung sinabi niya, nalulungkot siya, so, nadi-disappoint, kasi yung ina-expect niyang atmosphere at home, hindi nangyayari. Tapos, nalaman ko rin sa kanya na ganun pala yung nararamdaman ng mga bata. Parang nawawala ng lakas ng loob, nawawala ng self-confidence. Kaya simula nun, parang kung binuhusan ng malamig na tubig. So, I made after the awareness, nagkaroon ako dahil pala may awareness na, ito rin yung natutunan namin doon sa isang parenting program sa Worldwide Marriage Encounter. Ayun, parang sabi ko dapat ibahin ko. So from there, talagang nagkaroon ako ng conscious effort na disiplinado pa rin, pero meron pa lang ibang mas magandang approach. Wow! So, ang binago niyo yung approach ngayon sa mga bata. Kung dating stricto, medyo, paano mo ngayon in-adjust? Disiplinado sila, pero hindi ko pala kailangan maging stricto na katulad nung nakikita ko na kailangan sisigawan mo, kailangan sisitahin mo na para bang bawal magkamali. So, yun, natutunan ko rin kila Tito Rodi na yung yung discipline came from the word disciple. So, dapat pala may tamang values, lumalaki sila na guided, nagiging morally na just. So, may ibang paraan pala na hindi kailangan pagalitan, paluin. Tama. So, nabanggit mo sa discipline from the root word. Talagang nilagyan natin ng meaning. Discipline is meant to be taken from being a disciple. Pag sinabi mo ng disciple, you should be a good follower. So, follower ka. So, when you say follower, paano mapapakita sa iyong mga anak na you're a good follower? I remember you mentioned earlier about an instance kung saan may binanggit ka tungkol sa iyong anak na parang hindi yan na sinabi mo sa akin. Would you like to share that? Yung hindi nakikinig, something like that. Kasi one of the lessons din na natutunan namin from the Marriage Enrichment Weekend was yung about listening. Specifically, listening with the heart. Dapat nakikinig.
So, itinuturo ko rin sa kanila o sineshare na, anak, pag nag-uusap, dapat nakikinig. Dapat nakatingin sa muka para nakikita mo rin, hindi mo lang nararamdaman, nakikita mo yung feelings. So, tinuturo o sineshare ko sa kanila yun. Pero ako naman, halimbawa, may ginagawa ako, yung busy-busy, nakafocus, tapos kinakausap nila ako. So, nagko-computer, parang hindi ko sila naririnig, nare-realize ko na lang pag yung kinalapit na ako, Daddy, ano ba, di ba sabi mo, pag kinakausap dapat nakatingin. O, ikaw naman pala yung hindi tumingin. So, ang hirap, no? Kasi, while na nagtuturo, dapat pala ang mas magandang pagtuturo yung nakikita din sa'yo. Pero ang maganda is aware ako noon. Kaya immediately after nung sinabi niya yon, sinantabi ko talaga lahat, binitawan ko, umalis ako doon sa lamesa ko, tumabi ako sa kanya. Ano bang anak, ano yung pag-uusapan natin? Oo. Parang gano'n. Yung mga bata pa naman, very vocal sila. They would really reach out to you at lalapitan ka talaga na, Mommy, Daddy, kasi naikwento ko nga ganun din kasi yung aking bunso. Siya naman, kung meron ka mang ginagawa, ipapaling niya ang ulo mo. Mommy, hindi ka nakikinig sa akin. Nakikinig ako, anak. Hindi ka nakatingin. Hindi ka nakikinig. So, buti kung vocal ang ating mga anak na gano'n, kagaya nung nabanggit mo. Was that Reese or Rain? Actually, pareho sila. Pareho sila. O, so, kapag mabuti sinasabi ng mga anak, but, what if, ang anak natin, nakita natin ganyan, lumalapit, nagsasabi na pala sa atin, tapos biglang, okay, hindi naman pala interested si Daddy sa kinukwento ko, I'll just walk away, tapos 30 years later mo pa malalaman na ganun pala yung naramdaman nila. Yeah, that would be really sad. So, isa yun sa mga, so now na mas aware na tayo tungkol sa building relationship and good memories with our children. May mga challenges syempre along the way. Dahil kapag ka nag-start na kayong mag-iba ng approach sa mga bata, maaaring initially, naging madali ba ang transition sa old style ninyo ng parenting tapos biglang mag-iiba? May mga challenges ba kayong hinarap? May tinatawag doon ng mga anay mga anay ng tahanan. Tama ba, Tito Roddy? Isa sa sinabi mong challenges, siguro mas mahirap ngayon magpalaki ng bata dahil ang daming gadgets. Yes, distractions. Diba, nag-uusap tayo, nakuha natin ang attention ni na Chris of Rain, nakatuon sila dun sa gadget. Ang hirap alisin, di ba? Nung araw, sa palagay ko, palagay natin, mas madali dahil wala silang ganong focus. Pero siguro ng libro, merong comics, pero ito talagang kailangan nakatuon ang pansin nila eh. Yan ang pinakamalaking challenge sa palagay ko ngayon. So, yung challenge na, paano mo makukuha yung attention nila para masabi mo kung ano yung mga dapat disciple paano mo maipapakita sa kanila kung ang focus nila ay nandito. Yan isang pinakamalaking challenge. Ang daming distractions na ngayon. Yes, Tita? Naalala ko yung, kasi nga, na kami, matanda na. So, wala na kaming mga little children. Pero yung daughter namin, meron siyang 6 years old tsaka 9 years old. Yung mga gadgets, may oras lang talaga na pwede silang gumamit. And limited, mga 30 minutes. 30 minutes lang. May timer yun, Pag nag-ting, stop na talaga. So I think, ayun nasa magulang din, nasa parents din. At saka yung mga apo namin, alam nila na inaabangan nila yung oras na maglalaro na sila ng electronics. Before that, wala, basta naglalaro sila ng iba. Silang dalawa naglalaro, kaya nagdo-drawing, nagbabasa ng books. Yun. At ang isa pa kasi, yung anak ko, wala silang TV. Anak namin pala. So, wala silang TV sa bahay. Oh, okay. And it is, I think that's one way of disciplining the children. Kasi talagang hindi, nakikita ko na yung mga anak niya, madaling kausapin. Yung ganon. Did we not agree that, you're going to watch or play with your gadgets at this time?
ngayon, alam na nila. Discipline. Pero nakikipaglaro din siya sa mga bata. Oo, nakikipaglaro din siya. Po, ilan taon na siya? 45? Oo, 45. Nag-skateboard pa kasama yung mga anak. Wow! So, mayroong relationship na Nabiyag pa rin. So, yung challenge na hinarap na sabi na banggit ngayon na tito doon ang dami ng distractions ngayon. Tapos, meron pang, isa siguro pang challenge. Meron ko pang nabanggit, I remember, buds, ng mga anay Yan, kung tayo ay nagbibuild ng tahanan, meron talagang mga anay na nasusulpot at sisira ng yung relationship with your children. Do you recall some instances na could be something to do with yung previous mo na upbringing iba doon sa something like that? Siguro yung ang binabanggit mo, Grace, yung tungkol sa yung ano ba yan? Something to do with praises and affirmations. Yes. Okay. Kasi ang isang challenge, siyempre yung ngayon na alam mo na yung tama, gagawin mo na. Pero dahil hindi naman ako nasanay doon kasi Hindi na hindi naman kinalakihan yun mo. ang ginagawa sa amin nung bata kami. So medyo mahirap kasi parang sa una nakakailang o uncomfortable kasi hindi yun yung comfort zone ko. Halimbawa, kami nung mga bata kami, kung tama ang pagkaka-recall ko, hindi uso sa amin yung hindi prominent, hindi common language yung thank you. Hindi naman ibig sabihin na ingrato kami. Hindi lang uso. Okay. Hindi kami hindi sanay. expressive. So, thank you. I love you. Ang hirap sabihin nun. Sorry. So, natatandaan ko nga dati, nung bata ako, bata kami nung kapatid ko, ang birthday ko nun, may special na handa, iba yung ulam. Pero pagbaba ko, galing sa hagdan, so hindi happy birthday sasalubong sa akin. Hindi, ayan, may nakahanda na, kumain ka na. Parang hirap sabihin sa akin na happy birthday. Lalo na yung father ko. At least yung mother ko nakakapagsabi pa, pero yung father ko, parang hindi ko matandaan. Even yung hugs, so affection and touch, parang hindi rin ganun ka-prominent sa amin. Kaya, nung natutunan ko yun, na ang laki pala ng epekto na marinig lang ng isang bata mula mismo sa kanyang magulang na siya pala'y magaling, siya pala'y maganda, lalo't may kasama pang hawak na talagang tumatago sa puso niya yung sinasabi mo. Talagang, I made an effort. Ganon din si Deli, alam ko. We made an effort na gawin ito. Hindi lang araw-araw. Gawin ito araw-araw. So, pagdating halimbawa sa school, ang pinupunagat namin, galing kayo sa school, pagod na, pero ang ganda-ganda pa rin. We learn to focus on their feelings. So, sa halip na tanongin kung ano yung activity sa school, ang una naming tanong, how was school? Masaya ba kayo? So, parang ganon. We became more interested in them rather than yung event na nangyari sa kanila. So, sa akin, mahirap yun kasi hindi yun yung natural ko dati. So, may effort na purposive talaga na kailangan kong gawin para magawa ko yung mga bagay na iyon. Yes, tito, may nadagdag po kayo? Ayun, nabanggit po sa yung anay. Binabanggit ni Badong ngayon, ano ba yung mga pampatibay ng ating tahanan na ginagawa? Kagaya ng affirmation, kagaya ng touch. Yung ginagawa natin, kagaya ng pag-usapan natin meron tayong matibay na pundasyon. Isa doon ay ang memories. Kaya tayo nag-focus doon Later on siguro, meron tayong pagkakataon, pag-uusapan pa natin, ano pa ba yung mga ibang kailangan natin ilagay sa pundasyon? Yes, para tumibay. Ano yung sari-sari yan. Tapos ano pa yung mga pwede natin gawin para mapatibay yung haligi? Kaya yung sinabi niya, pagka nabubuo na natin yung bahay, matibay na yung bahay, meron din namang mga anay sigurong papasok yan. Hindi mo alam. Meron na palang uka yung loob ng haligi mo, hindi natin alam. Di ba? Pag kinatok mo palang ganun,
hollow. Mahuna na, oo. So yung pag-uusapan din natin yun. Mahaba yung ano natin, Oo, yung proseso natin. mahabang proseso yun. Pero yun nga, ang lagi natin binabalikan, babalik tayo sa ano bang purpose ng lahat ng ito. Yan ay pagpapatibay ng ating pundasyon bilang pamilya. Dahil nga ang ating pamilya ang nananatiling pinakamatibay na pundasyon pa rin ng ating lipunan. Yes po, Tito. Kung pwede ko magbanggit halimbawa ng isang anay, yung criticism, ano bang criticism sa taga? Pagpuna. Pagpuna, opo. Pagpuna. At matindi pa yung iba pag nagpuna, meron pang kasamang pagbabansag, name calling, napakagago mo. Ay, opo. Anak ko, sakit-sakit sa Kaya puso ang na bobo ba? mo naman. Ang bobo mo naman. Napakasakit. Yan ang isang anay na masasabi natin. Nasisira. Sumisira doon sa ating tahanan ng Opo. ginagawa. And perhaps we really have to be mindful, lalo tayo ngayon, mas aware tayo yung building memories, positive memories and relationship with our children. Ako naman po, yung pong ma-share ko lang po. Kasi ang aking namang, after being aware na, dapat pala ganito ang ginagawa ko. So that's the time na I started naman, yung mga visit naman sa school ng aking anak. Kasi parang once in a while, we do a little surprise visit sa kanilang school wherein we pack lunch din. Normally, ating mga anak, nagla-lunch sila sa, papak natin na lunch sa school, sila magla-lunch sa kantin nila. Once in a while, my family and I would just, parang pipiknik kami doon sa kantin nila, sama-sama kami magla-lunch doon. For the purpose na, yun nga, parang may retain ng, once in a while, when I was young, ang aking parents, they really find time for me na puntahan ako. Tapos, alam niyo pa, isa pa pong maganda doon, nakakatulong din kasi pang-iwas ng bullying. Kasi yung napansin ko po, parang I've read from somewhere na ang parents na more visible sa school, may tendency na yung mga bully sa school, laging nandito yung parents nito, parang, iwas tayo dyan. Okay, they'll be extra nice dun sa kid na lagi may parents na visible, na hindi mo naman kailangan lagi itong ginagawa. Pero at least once in a while, we find time. Tapos, naalala ko po yung pinag-uusapan natin kanina tungkol naman dun sa name calling. Minsan po, kahit yung mga teasing lang na, minsan kahit lambing, kasi po yung aking anak na si Gavin, hi Kuya Gavin, medyo po siya, chubby, medyo heavy siya, no? Nakwento po niya kasi sa akin, minsan, mami, naiinis ako kasi they call me pork chop sa school. Sabi ko, hindi naman anak, kung ikaw ay pork chop, you're the cutest pork chop. Kaya lang, masakit pa rin. Pork chop pa rin namin. Ay, sorry, anak, erase. So, careful po tayo. Kahit minsan yung endearment natin, na minsan, naiiwan sa kanila, hindi rin maganda. One time, parang pinagsabihan ko siya, anak, kung you move faster, medyo slow yata. Mommy, you're hurting my feelings. You're calling me slow. Ay, sorry, faster, anak, faster. Minsan, yun, kailangan maging cautious din tayo sa mga binibitawan nating salita sa mga bata. Kasi yung name calling na yan, it actually leaves yung nare-retain din sa kanila. Parang I remember may nag-share din po na parang bata pa lang kasi, kinatawag na malandi. Negative, Ay, ang bata-bata pa niya, ang landi-landi na. Ang bata-bata pa lang niya. Naku, hindi ako magugulat kung yan maging ganito, maging prostitute yan pagdating ng panahon. Ganun nga. Because na-brand, parang nabigyan siya ng ganung branding, na bata pa lang siya, buti kung ang response niya ay, hindi ako papayag na ganun ang magiging kalabasan ko pagdating ng panahon. Paano kung mahina-hina yung bata? Which yung nangyayari gusto story yung bata na yun. Nung lumaki siya, dahil ganun na yung tawag sa kanya, everybody expects her to be like that. So, anyway, just live to their expectation. Yun na yung na-expect nila. Ibigay na lang ang gusto nila. Ba't ko papapahirapan ang sarili ko na mag-effort na ibahin ang magiging, yun na yung tinawag nila sa akin. Dami nating anay, no?
Marami. At talagang, I think we'll be needing a separate discussion para doon, ano po. Pero maano ko naman po, kung at magbibigay tayo ng mga tips para po patuloy na patibayin ang relationship at saka yung mag-build ng mas maraming pang masasayang memory sa ating mga anak, what would be your tips and advices sa ating mga televiewers? Yung sa memories natin, dami natin din. Unang-una, hindi naman kailangan malaking bagay ang kailangan natin gawin. Ang importante, nandun tayo, katabi tayo ng bata, very close tayo. Ang feeling ng bata, nakikinig tayo sa kanya, at lalo na ang feeling ng minamahal sila. Yan ang pinaka-importante. Nandyan tayo. Nagbibigay tayo ng panahon para sa kanila. Hindi naman malaki yung hinahanap nila, di ba? Doon sa survey na sinabi mo, yung unang-unang episode natin, sana mayakap ko sila. Napakalaking bagay doon sa bata, sana mayakap ko sila. Maliit lang yung hinahanap ng bata, yung pagmamahal. At saka yung magkaroon sila ng pakiramdam na importante. Importante sila sa magulang nila. Kasi makukuha lang yan sa tahanan sa parents. Yun ang talagang magbibigay ng ganung halaga sa mga anak, yung magulang. Yung importante sila, yung para bang kung mawawala ka, anak, mawawala rin ang part of me. Yes. Yung ganon. Yung kasi yung self-worth ba ng bata na nabubuo. Yes. Pagka ganun ang kanilang pakiramdam na importante sila at saka minamahal sila. Saka yung tahanan natin binubuo, tahanan. Meron silang sense of security dito sa bahay na binubuo natin. Yan ang mahaba natin pag-uusapan niya. Merong sense of security ng ating mga anak. Na dito sa bahay na ito ay kampante ang aking kalooban dahil ako ay minamahal. Basta lumapit ako sa nanay ko at sa tatay ko, sa mami at sa daddy, siguradong andyan yung pagmamahal nila. At saka yung, halimbawa nagkamali ang anak natin, hindi sila matatakot na magsabi sa atin. Yung, ito na nga yung tahanan tahan. Di ba, pag nagkamali ka, gusto mo umiyak ka na lang ng umiyak kung bata ka, di ba? So, parang comfort zone mo yung bahay, yung tahanan na nandun ng magulang. Natutuwa ako dun sa sinabi mo kanina. Yung sinabi mo, slow. Mabuti yung anak mo, open. Kapagsabi ka agad sa'yo. Karaniwan ng mga bata, siyempre matatakot dahil tatay at nanay nilang nagsabi, tatahimik na lang. Marami kami mga narinig na mga batang sarili kong anak, di ba? Kinuwento ko sa'yo. Sarili naming anak na masama pala ang loob niya dun sa ginawa ko nung siguro 4, 5 years old siya, 6 years old, na hindi ko nalalaman itong 37 years old na siya. Tsaka lang niya sinabi sa akin na yung meron na siyang confidence na magsabi sa akin. So, maganda yung tinetry natin yung mga bata, maliit pa lang, magsabi na. Tama. Para meron tayong nagagawang, para kumbaga nalulutas natin yung mga baka maging problema pa. Yes. Kasi, at saka sana bilang mga magulang, ang tendency kasi natin magagalit. Diba? Parang natural reaction ba natin yun? Kasi siguro, ganun din ang nakita natin sa magulang natin. Mga tiyo, tiyan, ganun. So, yung bata na gustong magsabi ng agam-agam nila, natatakot. Kasi nga, ewan ko ba kung ba tayo nagagalit, defensive ba tayo? Yun ang ano natin kasi gusto natin ituwid, disiplina. Hindi naman tayo na-train na lalo na tayong dalawa. Buti sila ngayon, marunong na. Ito yung ano namin yung panghihinayang namin na hindi kami na-expose kaagad kung sa ganon. Pero hindi pa huling lahat dahil miski na sa aming katandaan, nakakapag-build pa rin kami ng
fond memories. At ang isa pa dyan, Tito Roddy, hindi lang natatapos ang proseso sa inyo. You're building beautiful memories, not just for your family, ini-impart na rin po nila ito sa community. Kaya nga po natin ito ginagawa sa ating programa. At pakinggan naman natin si Belly. Belly, ikaw, ano mga tips mo naman or advice mo sa mga mommies out there? Mga young mommies who are also going through the challenge ng ito, yung paano natin i-raise ang mga anak na ganito, na mas magiging mabuti, and how can we be more life-giving to our children and build happy memories, positive memories para sa ating mga anak. Any advice or tips? Ako kasi as a working mom, so lalo na yung situation ko, parang kasi OFW. So, twice a week ako uuwi. So, yung time ko talaga with the kids and with my husband, medyo talagang quality time. At nais din po, to sum up, lahat ng nilista ko muna habang nag-discuss, pero nilista ko din po nilista yung ating mga topic na nag-usapan kanina. To sum up, ito po yung mga note ko. Sabi po, for the memories, memorable moments are often those which there is a sense of closeness. Ano pa? Memorable moments don't just happen. We make them happen. Everyday moment can be memorable. Hindi po kailangan, it has to be grand, expensive moment para lang masabi ito ay very positive and meaningful, memorable moment. Everyday moment can be memorable. Paano? Nagluluto tayo ng ulam, sana nag-involve natin ang ating mga anak. Nag-bake ka, kasama mo sila, bigyan mo sila ng chance para mag-mix-mix. Malaking bagay yun. Meron din silang moment na kasama ka. Marirecord po nila yung paglaki nila. Ano pa? The more responsive and attentive we are to our children at any given time, the more life-giving the memories of those moments will be. Ano pa? Events in which parents are present to our children, the present will be more memorable for them. Okay? We have to make them feel that we are present. Nandun tayo, hindi lang physically, kailangan emotionally, we're also there. Ano pa? Our children's fondest memories will be of the times they are listened to and understood and know that they are loved. Yun po ang ating mga. May gusto ko kayo idagdag? May gusto ko idagdag. Napalagay ko, natutuwa ang mga anak natin. Ikwento niyo yung pagmamahalan niyo, nagliligawan pa lang kayo. Ikwento niyo sa kanila, pakita niyo kung gaano kayo ka-excited pag kinikwento niyo. Kaya yung ginawa niyo sa akin, nagkwento sila ng pagliligawan nila, kung paano sila nagkita, pakasal sila. Nakakatawang mapakinggan ng mga anak natin yun. Because it's actually sharing a part of our memories with them na will also make an impact in their life. Kaya naman po, isa pa pong tip siguro na pwede pa natin iwanan sa ating mga televiewers. Alam niyo po, ito pong ginagawa po natin, ito building relationship and building a strong family. Hindi po ito makakaya na kung nag-iisa ka lang, you should really make an effort to find the right community with you. Natutulong po sa inyo na para po ma-enrich po ang inyong family life. Kung halimbawa po, kagaya na share na ginagawa natin dito, pag po sa ilalim ng punong mangga at habang ito topic po ninyo pag-uusapan ng mga usapin mga pampamilya, iba po ang tawag yan, chismis po yan. Hindi na po, ibang community po yan, chismis community po yan. Ang recommend po natin sa inyo, you find that community na magiging support po natin na mapag-ibay, lalong ma-enrich ang ating kaalaman tungkol sa family. At isa po dyan, iimbitahan po namin kayo sa darating na weekend sa February 6 to 8 sa Bukal ng Tipan, Taytay, Rizal, magkakaroon po ang Worldwide Marriage Encounter, of course, ng weekend for married couples. So, February 6 to 8 po yan sa Bukal ng Tipan, Taytay, Rizal. So, kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag-text or mag-email. Mag-email po kayo sa grace.garcera@yahoo.com at pwede rin po kayo mag-text sa akin sa 0917-812-5443 kung nais po sumama sa weekend na yan at we will definitely hand you over sa ating resource community ang Worldwide Marriage Encounter. At sa ating po pagtatapos sa ating programa ngayong araw na ito, nais ko rin po ibigay po ng share po sa inyo something from Proverbs 22:6. I believe it will also be very helpful for all of us. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is
old, He will not depart from it. Ito po ang inyong kasandigan, kaibigan, Grace de Lopiz Garcera, para sa My Guardian, My